Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kasiyasat worldwide. Welcome back sa ating Batakan program at live tayo dito sa aking Lakay Siyasat TV YouTube channel. At mapapanood ang ating programa sa ating Lakay Siyasat Journal Facebook page at saka mga FB group na Awik Pinoy, Kalupanang Mananaliksik at Mamamahayag ng Pilipinas Inc. at Siyasat Online News. Ngayong araw ay ika-21 ng Agosto 2026, Philippine Standard Time, 9:02 in the evening. At narito muli ang inyong lingkod na maghahatid ng napapanahong balita na hango sa nakalipas na maghapon, na siya namang bibigyan ko ng komentaryo batay sa aking sariling kaalaman at interpretasyon. Alright mga kababayan at mga kasiyasat worldwide, dito na tayo sa ulo ng mga balita. Comelec pinalawig ang paghahanda sa BSKA 2026. Lubak-lubak na kalsada sa bayan ng Sudipin at Bangar, La Union, naghihintay pa rin ng pagkukumpuni. Ombudsman, pinaigting ang investigasyon na umano'y anomalya sa flood control projects. Taal Volcano, nakapagtala ng 46 na volcanic earthquake ngayong araw. Inflation, bumaba sa 6.2% noong buwan ng Hulyo. BSP patuloy na nagbabantay. USA President Donald Trump naghayag ng planong makipagkita kay Kim Jong-un ng North Korea. Nag-iingat sa sagot. Bansang China nagsagawa ng joint naval air drills sa paligid ng Panatag Shoal. Gaza ceasefire nanganganib matapos ang panibagong air strikes. US hinaharap ang lumalaking debate sa regulasyon ng artificial intelligence. At ang panghuling balita, Europe patuloy na hinaharap ang matinding heatwave at wildfires. So ang tagal naman ang wildfire sa Europe. Alright mga kababayan, so yon yung 10 balita na ating nakalap sa buong maghapon na siya namang ibabahagi natin. At syempre maya-maya lang, bibigyan natin ito ng komentaryo batay sa ating sariling kaalaman at interpretasyon. Pero bago tayo magpatuloy sa detalye ng ating mga balita, magpapatugtog muna tayo ng isang music. Subukan nating kantahin. So oras, alas 6. Nakalipas na oras, 6 na minuto at 18 segundo. Ayan, so tayo ay kakanta muna. Pangpahay moral. Okay. Para sa inyong lahat, mga viewers natin. Kahit hindi ako marunong kakantahin ito para sa inyong lahat. Okay? Ang iyong mga larawan, ang iyong mga pangakong ako lang. Shout out kay Dirk Benedict Talday 4992. Say hi. Thank you for tuning in. Lahat po nang pumasok na 8 viewers na nariyan
Nagpapasalamat po si host sa inyong suporta. Mabuhay kayong lahat. Nang isip, ikaw ang siyang libong galing dibdib. Ikaw at ikaw pa rin, wala akong ibang ibigin. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw, patuloy pa ang panahon. Minamahal kita. Okay. Ayos na mga kababayan. Okay, so shout out muli. Nagpapasalamat ako sa ating mga viewers na nariyan na sumunta. Kung maaari, pakilike po ang ating live stream at mag-iwan na rin po ng bakas dyan para makilala ko po kayo. Okay? Medyo mahina tayong kumanta ngayon. Mamaya magpapatugtog tayo ng Ilocano song. Alright mga kababayan. Dito na tayo sa detalye ng ating mga balita. Comelec, pinalawig ang paghahanda para sa BSKA 2026. Patuloy na pinalalawak ng Commission on Elections ang paghahanda para sa barangay at sangguniang kabatang eleksyon 2026 na nakatakdang idaos sa November 2, 2026. Ayon sa Comelec, mas pinaigting na ngayon ang tatlong pangunahing hakbang: ang malawakang voter education campaign, pagsasanay sa libu-libong guro na magsisilbing electoral board, at ang paglilinis at pagberipika ng mga voters list upang matiyak na tanging mga kwalipikadong botante lamang ang makakaboto. Kasabay nito, nakikipag-ugnayan din ang komisyon sa Department of Education, Philippine National Police at iba pang ahensya upang matiyak ang seguridad at maayos na daloy ng halalan sa buong bansa. Layunin ng Comelec na mabawasan ang vote buying, misinformation at iba pang paglabag na karaniwang lumilitaw tuwing eleksyon. So yun yung una nating balita. Lubak-lubak na kalsada sa bayan ng Sudipen at Bangar, La Union, naghihintay pa rin ng pagkukumpuni. Patuloy ang reklamo ng mga motorista at residente sa kondisyon ng ilang bahagi ng pambansang kalsada sa bayan ng Sudipen at Bangar, La Union, kung saan marami ang nagsasabing hindi pa rin naaabot ng pothole patching ang kanilang lugar sa kabila ng patuloy na pag-ulan. Ayon sa mga bumibiyahe araw-araw, ang mga lubak ay nagdudulot ng panganib lalo na sa mga motorsiklo, tricycle at pampasahirong jeep. Bukod sa peligro at aksidente, nagiging sanhirin ito ng mas mabilis na pagkasira ng mga sasakyan at dagdag na gastos sa mga motorista. Samantala, may naitalang road maintenance ang DPWH sa ibang bahagi ng La Union, lalo na sa 2nd District at sa San Bernardo naman sa 1st District. Ngunit wala pang opisyal na ulat na nagsasabing isasagawa na ang kaparehong patching operation sa mga nasabing bayan ng Sudipen at Bangar ngayong linggo. So, dumaan tayo kanina at wala pa rin, no? Marami pa rin lubak, malalalim ang butas. Ombudsman, pinaigting ang investigasyon sa umanong anomalya sa flood control projects. Patuloy na lumalawak ang investigasyon ng Office of the Ombudsman sa umano'y mga anomalya sa bilyon-bilyong piso
pisong flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang sa pinagtutunan ng pansin ng Ombudsman ang mga proyekto sa Cebu, kung saan tinatayang 60 billion ang halaga ng flood control projects na ipinatupad sa nakalipas na 6 na taon. Personal ding nagtungo doon si Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong nakaraang Agosto 10 upang tingnan kung ang disenyo, construction o implementasyon ng mga proyekto ay may kinalaman sa patuloy na pagbaha sa lalawigan. Noong Agosto 18 naman, sinabi ng Ombudsman na 7 kasalukuyan at dating miyembro ng Kamara ang nakaharap sa investigasyon kaugnay ng umano'y korupsyon sa mga government infrastructure, kabilang ang flood control programs. Samantala, nitong Agosto 20, sinabi ng Ombudsman na mayroon itong 22 testigong nakahanda na magbigay ng impormasyon kaugnay sa patuloy na investigasyon. Iginiit ng tanggapan na hindi nakasalalay sa ilang testigo lamang ang kanilang kaso, kahit may ilang testigong bumawi sa kanilang mga naunang salaysay. May mga testigo palang bumawi. Dapat itong mga testigo na ito, pag binabawi, kinukulong na kaagad. Pang-apat na balita, Taal Volcano nakapagtala ng 46 na volcanic earthquakes. Nakapagtala Bulkang Taal ng 46 volcanic earthquakes. Mas mataas kumpara sa naitalang 14 volcanic earthquakes sa nakaraang monitoring period. Patuloy na minomonitor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PhilVolcs, ang aktibidad ng bulkan at ang mga pagbabago sa paligid ng Taal Volcano. Mahalagang mananatiling alerto ang mga residente at turista sa mga lugar na sakop ng danger zone at sundin ang anumang abiso o safety precaution na ipinalalabas ng mga otoridad. Patuloy ding hinihikayat ang publiko na umasa sa opisyal na impormasyon mula pa rin sa PhilVolcs at mga lokal Disaster Risk Reduction and Management Office upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Okay? So, antabayanan natin yung mga bagong updates tungkol sa paggalaw ng Bulkang Taal. Ikalimang balita, inflation o inflasyon bumaba sa 6.2% noong Hulyo. BSP patuloy na nagbabantay. Bumaba sa 62, 6.2% ang headline inflation sa Pilipinas noong Hulyo 2026 mula sa 6.4% noong Hunyo ayon sa Philippine State Statistics Authority. Gayunman, nananatiling mataas ang inflation at patuloy itong binabantayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kabilang sa mga patuloy na panganib sa presyo ng mga pagbabago, ang mga pagbabago sa presyo ng pagkain, enerhiya at iba pang pangunahing bilihin. Ayon sa BSP, inaasahang unti-unting hupa ang inflation sa medium term, ngunit handa ang Central Bank na magsagawa ng kinakailangang hakbang upang maibalik ito sa target range. Okay? Samantala, ipinakita ng datos ng PSA nakabilang sa malalaking ambag sa inflation noong Hulyo ang pagkain, partikular ang cereals at cereal products, isda at iba pang seafood, at mga gulay at iba pang agricultural products. Hi to Colin Hale, Ascalon, hi. Thank you for tuning in.
Shout out. Dito na tayo sa World News o pandaigdigang balita. USA President Donald Trump naghayag ng tanong pakikipagkita kay Kim Jong-un ng North Korea pero nag-iingat sa sagot sa mga iba pang katanungan. Nagpahayag si US President Donald Trump ng kagustuhang muling makipagkita kay North Korean leader Kim Jong-un bago matapos ang taon sa gitna ng patuloy na tensyon sa Korean Peninsula. Sorry, my brother and me, brother made me say that. Ayon sa mga ulat, nais ni Trump na muling buksan ang komunikasyon sa North Korea. Gayunman, maging maingat ang tugon ng Pyongyang at hindi agad nagbigay ng positibong sinyalis sa panukalang pagkikita. Dumarating ang pahayag habang nagpapatuloy ang tensyon sa rehiyon at isinasagawa ng Estados Unidos at South Korea ang kanilang magkasanib na military exercises. Ang anumang muling pagkikita ni Trump at Kim ay maaaring maging mahalagang hakbang sa usapin ng nuclear program ng North Korea, regional security at relasyon ng Washington at Pyongyang. Patuloy na binabantayan ng mga bansa sa East Asia ang magiging direksyon ng usapan dahil maaring magkaroon ito ng epekto hindi lamang sa Korean Peninsula kundi sa seguridad ng buong rehiyon. Yan. So inaasahan ang pagkikita ni Donald Trump at Kim Jong-un. Gaza ceasefire. Nanganganib matapos ang panibagong air strikes. Nanganganib ang patuloy na ceasefire sa Gaza matapos ang panibagong Israeli air strikes na ikinasawi ng hindi bababa sa 16 na Palestinian mula Martes ayon sa mga ulat. Kinundina ng Turkey, Egypt at Qatar na nagsisilbing mga tagapamagitan sa negosasyon ang mga pag-atake at nanawagan sa Israel na sumunod sa kasunduang tigil putukan. Ayon sa tatlong bansa, maaring makasira sa mga pagsisikap para wakasan ang patuloy na pag-atake ng Israel. Samantala, nagpapatuloy ang pagsisikap ng Estados Unidos at mga regional mediator na maisulong ang isang mas malawak na peace plan para sa Gaza. Kabilang na sa panukala ang pag-disarm sa Hamas, unti-unting pag-alis ng mga puwersang Israeli at muling pagtatayo ng Gaza. Gayunman, naninindigang nananatiling hindi magkakasundo ang Israel at Hamas sa pagkakasunod-sunod ng mga kondisyong ito. Patuloy namang nananawagan ang mga humanitarian organization para sa ligtas at tuloy-tuloy na pagpasok ng pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan sa Gaza. Okay, dito na tayo sa pangwalong balita. Red China nagsagawa ng joint naval air drills sa paligid ng Panatag Shoal. Nagsagawa ang China ng joint naval and air military exercise sa paligid ng Baho de Masinloc o Panatag Shoal sa South China Sea noong Agosto 1, 2026. Ayon sa Chinese military, isinagawa ang training exercise upang subukan at palakasin ang kakayahan ng kanilang mga pwersa at pangalagaan umano ang kanilang tinatawag na territorial sovereignty at maritime rights. Kabilang sa operasyon ang sasakyang pandagat at aircraft ng People's Liberation Army of Red China. Ang naturang military activity ay naganap matapos ang serye ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, kabilang ang mga insidenteng kinakasangkutan ng mga sasakyang pandagat na malapit sa Panatag Shoal.
Para sa Pilipinas, nananatiling bahagi ng West Philippine Sea ang Baho de Masinloc at ipinagpapatuloy ng mga otoridad ang maritime patrol at pagbabantay sa lugar. Samantala, patuloy na sinusubaybayan ng mga bansang nasa rehiyon ang pagtaas ng aktibidad militar sa West Philippine Sea dahil sa posibilidad nitong makakaapekto sa regional security at kalayaan sa paglalayag. Pangsyam na balita, US, hinaharap ang lumalaking debate sa regulasyon ng artificial intelligence. Patuloy ang debate sa United States kung paano dapat pamahalaan at kontrolin ang bilis na pag-unlad ng artificial intelligence o AI, lalo na sa paggamit nito sa halalan, political advertising, deepfakes at iba pang sensitibong usapin. Sa kasalukuyan, wala pang iisang komprehensibong federal na batas sa US na sumasaklaw sa buong AI industry. Dahil dito, iba't ibang estado ang nagpapatupad ng sarili nilang mga batas at regulasyon. Sa pinakamalaking problema ang AI-generated deepfakes na maaring gamitin upang gumawa ng peking video, larawan o audio ng mga kandidato at iba pang personalidad. Ilang estado na ang nagpatupad ng mga batas laban sa mapanlinlang na AI-generated political content habang papalapit ang 2026 midterm election. Yan. Samantala, nananatiling hati ang debate sa pagitan ng mga nananawagan ng mas mahigpit na regulasyon para sa kaligtasan at proteksyon ng publiko at mga grupong nangangambang maaring makapigil sobrang regulation sa innovation at paglago ng AI industry. Patuloy ngayon ang pag-uusap kung dapat bang magkaroon ng isang pambansang pamantayan AI regulation sa halip na magkakaibang batas sa bawat estado. Okay, so wala pang national law o regulation doon sa United States, kaya nagpapatupad muna ang bawat estado, which is talagang magulo. Mas maganda kung magkaroon ng iisa para standard, ika nga. At panghuling balita, Europe, patuloy na hinaharap ang matinding heatwaves at wildfires. Patuloy na hinaharap ng ilang bansa sa Europe ang matinding heatwave, tagtuyot at malawakang wildfire ngayong buwan ng Agosto na nagdulot ng paglikas ng mga residente at turista at malaking pinsala sa kagubatan at ari-arian sa mga nasabing bansa. Sa bansang Greece, 2 katao ang nasawi matapos kumalat ang wildfire sa isla Salamina. Malapit sa Athens, mahigpit 500 katao ang inilikas habang rumisponde ang daan-daang bumbero at mga aerial firefighting units. Sa Croatia naman, isang malaking sunog malapit sa Umis ang ikinasawi ng isang tao. Ikinasugat din ng 4 na katao at nagpaalis sa humigit kumulang 1,200 residente. Samantala, sa bansang Spain, mahigit 40,000 hektarya na ang nasunog sa mga wildfire, habang patuloy din ang sunog sa Portugal at iba pang bahagi ng Europe. Ayon sa Copernicus Climate Change Service, ang matinding init at tuyong kondisyon sa Europe noong Hunyo at Hulyo ay nagbigay ng paborableng kondisyon para sa mabilis na pagkalat at paglala ng wildfires. Patuloy naman nagtutulungan ang mga bansa sa Europa upang labanan ang mga sunog habang pinaghahandaan ang posibilidad ng panibagong matinding init at tuyong kondisyon. So, halos 1 linggo na mga kababayan, hindi pa rin nakaapula ang sunog yan sa Europa, bagkus ito ay lumalala dahil sa heatwave at tagtuyot na nararanasan sa mga bansa sa nasabing kontinente.
So abangan mamaya ang ating talakayan. So alright mga kababayan, yun po ang detalye ng ating mga balita ngayong araw. At mamaya-maya bibigyan natin ng komentaryo batay sa ating sariling kaalaman at interpretasyon. So magbasa muna tayo ng kasi may mga pumasok, may mga nag-iwan ng mensahe na ating mga viewers. So basahin muna natin at i-shout out sila habang nanunood, nakikinig ng kanta. So ito, magpapatugtog tayo ng kanta, magagandang kanta, Ilocano songs para pangpahay moral, at least non-copyright. Ito na mga kababayan, pakinggan nyo yung mga Ilocano songs. Kapatid kita, nagpay Dirk Benedict Alday 4992 said hi. Likewise po, Dirk Benedict. Sino ba yung pumasok? Pumasok din si Colin Hale Ascalon. Hi, Colin Hale Ascalon. Sorry my brother, made me see that, so sorry. Then si Marie Anibuliano 6861 said hi. So shout out to all viewers na nariyan na nakasuporta kay host. Thank you for tuning in. Dito pa rin sa aking Lakay Siasat TV YouTube channel at dito sa aking Batakan program. Sa bali puutan gasat kuntay sang sangitan Okay. So, ang ganda ng musika, nakakaaliw. Yan, palsi naman to. Isa pa. Kan kana laeng pinakabaybayan
ay well, ubiyag ko din nagkatikawan. Alright, mga kababayan, dito na tayo sa ating mga komentaryo. Meron na tayong nakalipas na 32 minuto at 79 na segundo dito sa ating programa. Oras, alas 9:32 ng gabi. So dito tayo sa pinalawig na paghahanda para sa BSKA 2006. Alam nyo, alam nyo mga kababayan, ang halalan ay hindi lamang tungkol sa araw ng pagboto actually. Ang tunay na laban ay nagsisimula bago pa man humarap ang mga botante sa baluta. So, kaya napakahalaga ang paghahanda ng pumilik. Dahil, siyempre kahit barangay election o barangay at sangguniang kabataang eleksyon lang ito, importante ito kasi pinakamalapit na antas ng pamahalaan ito sa ordinaryong mamamayan. Sila yung link ng national, di ba? Ng mga provincial government at municipal government, itong mga barangay. Sila yung direkta na apektado, di ba? So, ganun din yung delivery ng health at basic services. Direkta ito sa mga barangay. Sila kasi yung immediate na konektado. Ganon din sa peace and order. No, lalong-lalo na itong social services. Kaya napakahalaga itong itong barangay election. Kaya yung saping postpone ay wag na. Ituloy na ang laban kasi unang-una na-postpone na ito eh. Hindi na dapat i-postpone pa. So kahit gaul naman na sa oras, nakakabahala kasi siyempre may tangka ang house. Lower and upper houses, may tangka silang i-postpone pa ang eleksyon na hindi naman na dapat. So, yun, kailangan na maghanda ang pumilik. Di ba? Hindi lang tungkol doon sa mga botante. Kasama na dyan dapat yung mga makina, machinery, mga baluta, mga polling present na gagamitin, di ba? Kailangan nang maihanda ito bago pa man sumapit ang eleksyon. At mga kababayan, total, pinag-uusapan na rin natin ang eleksyon, kailangan maging mapanuri tayo sa ating mga kandidato. Crucial itong barangay eleksyon eh. Okay lang yung national kahit paano eh. Itong barangay eleksyon, very crucial ito kasi sila yung direkta. Itong mga barangay council na ito, sila yung direkta na ng taong bayan, di ba? Na namamahala. So, direkta na nagsisilbi kasi sa kanila dapat dumadaan yan. Kaya dapat tayo, maingat tayo sa pagpili. Pili natin yung track record, di ba? At saka yung malinaw ng programa. Pag markado na natin hindi maayos ang isang barangay official, sa kanyang pag-upo, huwag na natin siyang iulit na iboto. Di ba? Kasi ang boto ay hindi naman utang na loob yan eh. Di ba? Ang boto ay hindi kapangyarihan. Pag binigyan ka ng isang sakong bigas o 500 o 1,000, so be it. Ganun talaga. Pero it doesn't mean na dahil binigyan ka na, di ba, ng pabor, iboboto mo na siya. Di ba? Huwag kayong matakot na nakikita nila, di ba, ang iboboto nyo kasi right mo naman na protektahan yung boto mo pag nandun ka na sa botohan eh. Di ba, wala namang kung buboto ka at may lalapit naman sa'yo, di magpatulong ka doon sa member ng ang daming watcher dyan, di ba, para pigilan kung sino man yung gustong titingin sa mo, sa baluta mo.
Kaya ano tayo, no, dito pagdating sa botohang ito, okay lang. Kung may ibinigay, so be it, kunin. Pero it doesn't mean huwag niyong iboto. Lalong huwag niyong iboto yung ganon. Di ba? Kasi pag ibinintan niyo yung boto, wala na, kuy daw. Di ba? Hindi na kayo makakahingi niyan ng ano, tulong at wala na kayong asahan. Kasi siyempre yung gumastos na politiko, return of investment kasi ang ginagawa ngayon eh. Kuininta na nila yung magastos nila, total mababawi din naman daw. So pag ganoon kasi ang isip ng politiko, eh anong aasahan mo dyan? Siyempre babawi niya yung gastos niya, mangungurakot na yan at all cost. Lahat na ng paraan na magkurakot na yan, magnakaw na yan. Kasi babawi niya ang kanyang ginastos. Okay? So tandaan natin yun mga kababayan. Dito tayo sa lubak-lubak na kalsada sa bayan ng Sulipin at Bagar La Union, kung saan mag-isang linggo na ay hindi pa rin nakukumpuni, wala pa rin membro ng DPWH o kontraktor ng DPWH na nagpunta para magsagawa ng patching. Diba? Kasi may tawag dyan, may termini dyan na ginagawa. Yung butas. Diba? Pinapasakan muna. Pothole patching ang tawag doon. So, napakahalaga yun. Pansamantala. Kasi hindi naman agad-agad ma-repair kasi ito dahil umuulan. Di ba? Umuulan. Mga kababayan, itong balitang ito, marahil sabihin natin maliit lang sa pananaw ng ilan. Pero napakalaki ito eh. No? Para sa akin, napakalaki ito dahil ito ay nauugnay sa road safety. Biruin mo kung may motorista dyan na sumimplang yung at mamatay, siyempre, napakasakit nun. Paano kung kamag-anak natin yung naging biktima o tayo mismo? Di ba? Na samantalang pwede naman maiwasan. Di ba? Okay lang yan kung human error, pero kung dahil doon sa road hazard yan, di ba? Nadulot ng lubak-lubak na kalsada, talagang yan, dapat sisihin natin ang kinaukulan dito. Di ba? So, understandable naman kasi medyo malayo tayo. Nandito na tayo sa dulo kasi. Di ba? Yung Sikihor District, actually, pinuputakti din ng mga yan, batikos, pero nagsagawa na sila ng doon, patching. Dito naman, sa San Fernando, na monitor natin, sa Barangay Wanyata, may nagsagawa na doon ng pagkumpuni. Pero dito, sa bayan ng Balawan, Bangar, Sulipin, ay wala pa. Diba? At wala pang impormasyon na malinaw kung kukumpunihin ba ito. So, kaya tayo ay nananawagan sa kinaukulan. Yung district engineer ng First District, kumilos ka naman, engineer. Diba? Unang-una, trabaho mo yan. Kung walang traktor, di ba, na mautusan, kung wala kang tauhan na mautusan, di ba, pwede ka naman ikaw mismo punta kahit district engineer ka. Wala naman yun eh. Yung iba nga na government, mga director. Pero nakikita pa rin natin na hands-on sila na nagpupunta, na nag-i-inspection. Naintindihan natin kasi siyempre, pag ganito kasi na, pagkumpuni, may kaukulang budget yan. Pero hindi naman lingid sa atin na may, contingency fund. May contingency fund, di ba? Pagdating sa ganitong emergency. At lang naman ito road and repair maintenance lang naman. So, hindi naman ito project, kaya dapat kikilos na kayo. No? Again, mananawagan tayo sa district engineer ng First Engineering District ng DPWH La Union. Kumilos ka naman, engineer, trabaho mo yan. Di ba? Ang kalsada ay ginagamit na araw-araw ng publiko, dapat ding maging regular ang maintenance. At hindi ka lamang kikilos pag may mga reklamo na nagiging viral. Di ba? So dapat yan, automatic naman yan na nung nagkaroon ng bagyo, may tauhan naman kayong nagmumonitor. And besides, I presume that the LGU ay nag-inform na rin sa inyo kung ano yung sitwasyon.
sa mga highways sa kanilang nasasakupan. So, don't tell me na hindi mo alam. Magtrabaho lang po kayo kasi unang-unang trabaho niyo yan, that is your mandate. Di ba? Huwag niyong antayin na may maaksidente. Kasi pag may maaksidente, lalo namin kayong babatikusin. Di ba? Kasi trabaho niyo po ito, galaw-galaw, huwag kayong patamad-tamad. Sayang yung pinapasweldo namin sa inyo kung ganyan kayo katamad. Kung yung first to hanggang 3 araw siguro, maaari bang wala kayong aksyon dahil siyempre malawak din yung First District La Union. Pero kung inabot na yung 1 linggo, katamaran na yan. Di ba? Ano na yan? Papasok na yan sa negligent. Di ba? Neglect of duty, kapabayaan na yan. Kaya dapat galaw-galaw. Di ba? Mahiyan naman kayo sa mga tao. Huwag nyo nang antayin na may maka-aksidente pa. No, actually, nung pumunta ako sa palengke sa Bangar, 2 days ago, may nakasalubong ako, nakakilala ko, nabasa niya daw yung nauna kong post. Wala pa daw aksyon. Kaya sabi niya, banatan mo boss. Kasi delikado yan. Kaya yun pa naman yung natin. Pag may nakamonitor na ganyan na tinitignan yung natin, siyempre ginaganahan tayo. Kaya ito, isinama natin sa ating balita kasi unang-una, ito naman ay katotohanan. Hindi naman ito fake news. Meron akong na-documentong video. May mga chat pa sa akin, may mga complaint pa na banatan mo, Manong. Kasi wala, palpak yung DPWH dito. Yung 2nd District, mabuti pa, may nakikita tayong galaw, pero dito sa atin, wala. Parehas lang naman. So, yun ang kanilang komento. Kaya ito ngayon, huwag kayong magtampo, no? This is a matter of, information to your good office. Pero, siyempre, ito kasi, transparency and public accountability issue ito. Kaya, huling panawagan natin, DPWH, First District, DA, gumalaw ka naman dyan. Di ba? Sana sa Lunes o bukas, magpadala ka na ng tao dito sa lugar namin. Okay? So dito tayo sa pinaigting na investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects ng Ombudsman. So naging contagious na ito noon pa man, di ba? Ang lawak na, nationwide na itong mga anomalya pero it's good na nakikita na nila. Kaya nga yun, yung Cebu naman yung target nila ngayon. So, tandaan lang sana na, na dapat seryosohin ng Ombudsman, di ba? Ang bawat allegation, di ba? Kung may overpricing, kung may substandard construction, hindi natapos na proyekto, ghost project, di ba? Proyekto hindi umano tumutugma sa aktual na nasa dokumento, dapat busisiin yun, di ba? Imbestigahan. No? Although alam naman natin na ang investigation ay hindi pa hatol yan, pero siyempre kung may anomalya na nakikita, dapat deserve nila na maimbestigahan sila. Di ba? At alam naman natin, yung mga taong inimbestigahan, may mga karapatan yan. Di ba? Na marinig ang kanilang mga kaso at dadaan sila sa due process. Di ba? Bigyan natin sila. They must be accorded with in ample time to rebut against the allegation na ibinabato sa kanila. Di ba? So, let's wait. Antayin natin. Hopefully, hindi sarswila ito. Di ba? Sapagkat ang tunay na laban dito ay hindi naman laban sa isang partido o isang personalidad. Ang tunay na kalaban natin dito is korupsyon. Di ba? Pag-aksaya at kawalan ng pananagutan sa pera ng taong bayan. Yan ang problema natin dito. Kaya dapat manalangin tayo na talagang idiin ng ombudsman ang kanyang investigasyon. Palawakin at idiin. Yan, para ma-find out kung sino yung mga loko-loko dyan, gumawa ng kalukuhan. At kung kailangan makulong sila, so be it. Mas maganda kung may mabalita tayong makulong na politiko na
gumawa ng kapalpakan, no? In relation pa rin dito sa flood control projects na ito. Okay? So, dito na tayo sa Taal Volcano kasi nakapagtala ng 46 na galaw, no, o volcanic earthquake. So, mga kababayan, kapag vulkan ang pinag-uusapan, hindi dapat pairalin ang panik. Pero hindi rin natin dapat tayo magiging kampante. Kasi yung ganitong klaseng volcanic activity ay paalala na ang Pilipinas ay isang bansang nasa Pacific Ring of Fire na tinatawag at natural na nakakaranas tayo ng iba't ibang geological hazards. Yan ang tawag kasi dyan. So kaya ang pinakamahalagang mensahe dito ay paghahanda o preparedness. Di ba? Hindi natin kailangan maghintay na magkaroon ng erupsyon bago maghanda. Dapat yan, lagi yan para ma-anticipate natin. Alam dapat ng mga residente kung saan papunta kapag may evacuation order. Gawin ng standard is open na sana yun. Diba? Dapat handa na ang pamilya na lumikas. Diba? Handa sila sa mga emergency supplies. Diba? Dapat alam kung saan nanggagaling ang mga, diba? Dapat alam kung saan nanggagaling ang opisyal na impormasyon. Yan. Kasi siyempre, kailangan may official instruction dyan kung sino yung susundin natin. Diba? At reminders din lang na huwag basta maniniwala sa mga post lang sa social media pagdating sa ganitong usapin. Di ba? Kung walang konfirmasyon ang pillbox, so doon dapat tayo magtanong. Yun dapat ang magiging official reference natin, hindi yung kung ano-ano lang na-post dyan dito sa online platform. So dahil sa panahon ng sakuna, ang maling impormasyon ay maaari ring magiging mapanganib. Di ba? Definitely yan. Kung mali yung impormasyon na nasagap mo, magkakaroon ka ng problema. So, in other words, makinig sa siyensya. Sumunod sa otoridad at paghanda bago sa panganib. Okay? So, dito na tayo sa inflation, kung saan bumaba ng 6.2% noong Hulyo. Pero, minumonitor naman daw ito ng BSP. Magandang balita na bumaba ang inflation mula sa nakaraang buwan. Ngunit kailangan maging maingat tayo sa pagbasa sa numero. Kasi para sa ordinaryong pamilya, ang tanong ay hindi lang bumaba yung inflasyon o hindi. Bagkus mas mahalagang tanungin natin kung bumaba ang presyo. Bumababa ang presyo ng mga araw-araw na bilihin. Di ba? Yun yung importante eh. Dahil magkaiba ang inflation rate, di ba, sa aktual na presyo ng isang produktos, di ba, sa merkado. Kung ang isang bilihin ay tumaas ng malaki noong nakaraang taon ay bahagyang bumagal lamang ang pagtaas ngayon, hindi ibig sabihin na bumalik din ito sa dating presyo. So kaya pinakamalagang batayan natin dito is yung presyo ng bigas, isda, gulay, kuryente, diba, yung pangunahing bilihin. Kasama na dyan yung pamasahe. Basta yung mga basic needs. Yan, pag bumaba yan, maganda. Pero pag tumaas, hindi maganda ang ekonomiya. Di ba? So, to cut the story short, ang ekonomiya ng Pilipinas ay hindi lang nasusukat sa numero. Nasusukat yan sa na kung gaano kalaki ang natitira sa bulsa ng ordinaryong manggagawa. Di ba? Pagkatapos bayaran ng pagkain, kuryente, pamasahe at iba pang pangangailangan. Yun yung mahalaga. Okay? So, meron na tayo nakalipas na 51 minutes and 34 seconds dito pa rin sa ating programa. So, in a minute, ipagpapatuloy natin. Makinig muna tayo ng music. Yan. At magpapahinga lang saglit si host.
Alright, mga kababayan, ipapatuloy natin ang ating komentaryo sapagkat medyo kinakapos na ang ating boses. So meron na tayong nakalipas na 56 na minuto at 50 segundo dito pa rin sa ating programa. Okay? So at ang oras ay 9:56 in the evening. So dito na tayo sa balitang abroad. Ayan. So US President Trump ay nagpahayag ng plano na bibisita sa Pyongyang. So in other words, makikipagkita siya kay Kim Jong-un ng North Korea. So actually napakahalaga ang balitang ito sapagkat ito ay tungkol sa Korean Peninsula kasi may dispute din diyan, di ba? Isang pinakasensitibong lugar din sa mundo kasi nai-involve nga dyan yung nuclear weapon at regional security. Kasi nga itong North Korea, alam naman natin, mabagsik si Kim Jong-un. Yan. So hopefully, magiging successful ito, maisagawa ni Trump ito at magiging successful ang kanilang pag-uusap. Kasi siyempre, napakahalaga ito sa seguridad ng rehiyon. Di ba? At kung paano mapanatili ang kapayapaan sa buong Korean Peninsula. So, lalo pang naging sensitibo ang sitwasyon dahil naglunsad kasi ng North Korea ng ballistic missile. Nagpalipad sila ng missiles sa karagatan. Di ba? In response, bilang pagkundina sa military exercises na isinasagawa naman ng South Korea at United States. So, nagpakita ng violent reaction itong North Korea. But naman sila direkta na na nagpadala ng pag-atake sa South Korea at US, siyempre ipinakita naman nila na kaya namin, huwag nyo kaming takutin. Di ba? Threat using power is a kind of reasonable diplomacy. Ika nga, di ba? So, asahan natin ito. At least, naging transparent yung presidente ng United States. Mahalaga na na calculated ang galawan dito kasi siyempre pag nagkamali, di ba? Armado ng nuclear itong North Korea kaya masasabi nating delikado. Kaya kasi yan, kung nagkaroon ng problema, siyempre may nuclear weapon, apektado ang lahat ng bansa, hindi lang yung dalawang magkaaway. So, yun, yung kaya importante dito yung diplomasya. Itong inisyatibo ni President Trump ay napakaganda. So, antabayanan natin ito. And hopefully, siyempre, gusto naman natin mananaig ang kapayapaan. Okay, dito naman tayo sa China kung saan nagsagawa ng joint naval air drills sa paligid ng Panatag Shoal. Itong China, di ba? Actually, ito hindi lang naman usaping barko ito at militar Di ba? Bagkos ito ay usapin sa kabuhayan kasi siyempre yung seguridad ng mga nangingisda, di ba? Yung kabuhayan, kasama na diyan yung, di ba? Maritime law at yung relasyon ng bawat bansa na nasa rehiyon. Siyempre magkakagulo yan pag na-escalate yung tension. Magkanya-kanya yan. Kaya mas maganda talaga, di ba? Na sa part ng Pilipinas, dapat mapanatili ang presensya at kakayaan ng militar sa sariling maritime areas. Ngunit, di ba, kailangan ding pairalin ang diplomasya upang maiwasan ang aksidenteng maaring maiuwi sa mas malaking konfrontasyon. Kaya dito sa Pilipinas, sana yung dapat meron tayong iisa o dadalawa lang na magsasalita pagdating sa mga usapin sa tungkol sa China, hindi yung magsalita ang Coast Guard,
magsalita yung DND, magsalita yung DFA, mali yun. Dapat isang institusyon lang ang mag-handle. Diba? Hindi yung basta-basta nagsasalita lang ng hindi maganda yun kasi foreign diplomacy ito, di ba? So, ang purpose nun is siyempre, hindi yung pinapalala kung ano man yung problema, di ba? Kaya, kailangan talaga na iisa lang. No? Siyempre, pagdating sa ganitong usapin, kailangan lahat ng ano natin, pakayag natin, mas mainam na nakabatay sa nakabatay sa international law. Kasi yun naman yung kanyan di ba? Hindi yung basta opinion lang. Dapat meron tayo laging legal na batayan para maganda, maisagawa natin, mailaban natin yung ating panig, di ba? Hindi pwedeng gawing simpleng slogan lang yung paglaban sa sa West Philippine Sea, di ba? Alam naman natin, di ba? This is our right, di ba? This is according to law, and this is of the, di ba, kabuhayan, di ba? And of course, the final is the national interest, no? Yun yung ipinaglalaban natin. Pero again, kailangan daanin natin sa legal at diplomatic na pamamaraan. So dito tayo sa Gaza ceasefire kasi may panibagong air strike ang Israel, kaya nananawagan yung ibang bansa, yung mga namamagitan na bansa na pagdalos-dalos ang Israel. Ito namang Israel masyado namang hindi dapat kasi lalo yan na may mga nakikialam, di ba? Na bansa, madadamay yan kasi siyempre kasama sila sa usapin. Kaya tama din lang na sila ay manawagan. So, mahirap talaga, lalong-lalo na pag ikaw yung nasa conflict zone. Kahit hiwalay kang bansa, kung nandun kang malapit sa area, siyempre, mo din yun. No, concern mo din lahat yun. Kaya, importante ito, yung peace negotiation. Dapat nakatuon lamang dito. Diba? Hindi yung kung sino lang yung mas malakas, kung sino lang yung mananalo, di ba? Kasi higit sa lahat, ang nagdusa sa digmaan ay mga sibilyan, di ba? Ang kapayapaan na hindi simpleng kawalan ng putukan. Tama yun Ang tunay na kapayapaan ay may seguridad, dignidad, humanitarian access at pangmatagalang solusyon. Kaya, pag maisagawa na yung Gaza ceasefire san, hopefully, siyempre, kailangan i-build up na, di ba, kung ano yung kabuhayan dyan para mapatatag. Kasi siyempre, higit na kailangan yan ng mga tao. Okay, so dito na tayo sa pangsyam. No, humaharap din ng usapin, malaking usapin at debate itong United States. Ito naman ay tungkol sa usaping artificial intelligence kasi wala palang batas dyan, wala palang national law dyan sa United States na regulating the use of artificial intelligence. Wala pala. Kanya-kanya pala yung state na nagbigay na ng kanya-kanyang regulasyon. So, mas maganda sa palagay natin, mas maganda na magkaroon ng pambansang batas. Kasi siyempre ang US kasi binubuo yan ng maraming estado Kaya mas maganda na may isang batas para synchronize. Di ba? Actually, napakaganda ang AI. Nakakatulong ito sa edukasyon, negosyo, medisina, research, communication. Pero habang lumalakas yung kakayahan ng AI, lumalaki rin ang panganib. Di ba? Ng mga deepfakes, itong mga peaking video, mga misinformation, identity fraud, at iba pang maling magamit. Nakikita naman natin sa ngayon So, kailangan talaga may it should be or it must be regulated, no? Para mapangalagaan ang kapakanan at seguridad ng mga tao naman. Di ba? Kasi
Siyempre, mapanganib ito pag ginamit, lalong-lalo na sa panahon ng halalan. Di ba? Isipin na lang natin yung nakikita natin, di ba? Makakagawa ka ng isang video na mukhang tunay, boses nakakawig ng isang kandidato, di ba? Ngunit ito pala'y piki. So, pag gamitin ito, dito sa Pilipinas, yung United States nga, nagkakaproblema, advanced nation na yan, di ba? Much more ang Pilipinas. Di ba? Kaya, kailangan talagang maging alisto tayo dito. Sapagkat kapag ito, hindi marunong magsuri yung publiko, di ba? Maaring ang kasinungalingan o mga piki na balita ay mas mabilis na kumalat kisa sa katotohanan. At alam naman natin yun, di ba? Pag kumalat yung kasinungalingan, manaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan, iba ang mangyayari. Kaya mahalaga ang regulasyon ng EI. Di ba? Kailangan talagang ma-regulate ito at tama yung na kailangan national, hindi lang yung bawat estado. So, naniniwala din naman tayo na hindi dapat patayin ang regulasyon, ang innovation. Di ba? Mali din naman yun. Pero hindi rin dapat gamitin ang innovation bilang dahilan upang walang pananagutan. Yung kasi ang problema, itong innovations kasi na nangyayari, maganda yan due to technology intervention. Pero nakikita na natin, yung mga post-post pa lang dyan, di ba? Na, pipili mong gamitin ikaw, kagaya ko ngayon, magdamit ako ng pulis, di ba? Mukhang pulis. Di ba? May batas dyan na mababayulit ka, parang pag nagsuot ka at nagpost ka ng naka-uniforme ng pulis. Di ba? Yung something like that. Kaya, again, napakaganda ang AI, basta magamit ito sa tama. Gaya ng sinabi ko na, gamitin natin siya. Huwag tayo ang pagagamit. Di ba? At take note mga kababayan, itong AI na ito, hindi lang problema ng Amerika ito. Di ba? Problema ng lahat. Nakikita nyo, di ba? Nandyan na sa Facebook, nandyan na sa TikTok, YouTube, makikita natin lahat ang epekto. Kaya sa panahon ng AI, kailangan nating madagdagan din, no? Madagdagan ang ating technological literacy, di ba? Kailangan yun At siyempre yung yung medical literacy at critical thinking. Hindi tayo dapat padalos-dalos kasi pag nagpadalos-dalos tayo dito, walang mangyari, di ba? Napipiki na tayo. Okay? So dito na tayo sa huli, kung saan ang kontinenteng Europe ay kasalukuyan pa rin hanggang ngayon, hindi pa rin natapos yung dyan, problema sa wildfire. Dahil siyempre mainit talaga, tagtuyot. At lalong lumawak, maraming bansa na. Spain, Greece, yan, apektado na. So, alam nyo guys, kapag nagkaroon ng matinding init at wildfire kasi, apektado ang tahanan, turismo, agrikultura, kalusugan, at ekonomiya. Di ba? At siyempre, may epekto ito sa Pilipinas. Kahit malayo ang Europe sa Pilipinas, hindi ibig sabihin na wala tayong kinalaman dito. Di ba? Una, siyempre yung climate system ay global. Di ba? Ang matinding init sa isang region, pagbabago ng weather patterns at paglala ng external weather events ay bahagi ng mas malaking hamon na kakailanganin ng bawat bansa. Kailangan paghandaan ng bawat bansa. Di ba? Kaya dapat magiging responsable tayo. Di ba? Nabanggit natin, di ba, yung climate change. Kailangan nating laging alalahanin at magiging responsable tayo sa pangangalaga sa ating kalikasan at environment, no? Importante 'yun. Kailangan nating alagaan ang ating environment, no? Anyway, may naman na kailangan ng mas mahusay na disaster preparedness, forest management, early warning system at coordination ng mga pamahalaan. Yan naman yung sa nakikita natin na kailangan dito ng Europe, ng mga bansang apektado dyan. Kailangan magtulong-tulong sila, huwag silang magkanya-kanya kasi pag nagkanya-kanya sila, lalong nahihirapan sila sa pagsugpo
Di ba? At higit sa lahat, hindi sapat na patayin natin, di ba? Na patayin ang sunog na yan. Di ba? Para hindi magkalat. Mas mahalagang paghandaan kasi, di ba? Mas mahalagang paghandaan o alamin kung ano yung rason kung bakit, di ba, ito nangyari, di ba? Paano ito mabilis na kumalat, di ba? Yun yung dapat alamin para in the near future alam na kung ano yung gagawin. Di ba? Makagawa ng komprehensibong plano para labanan at iwasan ang nasabing problema. Okay, so alright. So sa sampung balita na ating tinalakay ngayong araw, magkakaiba man ang lugar at paksa, iisa ang mahalagang aral. Ang isang mamamayan, di ba? Dapat may sapat na impormasyon. Ang isang mamamayan na may sapat na impormasyon at kaalaman ay mas mahirap lukuhin. Yun. Di ba? Kagaya doon sa una, sa halalan, i-recap lang natin yung ating tinalakay at binigyan ng komentaryo. Sa halalan, suriin ang kandidato. Di ba? Sa mga proyekto naman ng pamahalaan, kagaya ng flood control project, infrastructures, di ba? Bantayan ang pira ng bayan. Yan, importante. Sa mga kalsada at mga pangunahing serbisyo, humingi ng pananagutan. Sa mga sakuna, makinig sa siyensya. Di ba? Yun, nabanggit kasi natin kanina yung Bulkang Taal. Di ba? Kaya, makinig tayo sa pillbox. Diyan lang tayo, makinig. Sa ekonomiya, tignan, hindi lamang ang numero, kundi ang tunay na epekto sa bulsa pamilya. No? Speaking of economy, huwag tayo doon sa GDP, di ba? Huwag tayo doon sa inflasyon. Sapagkat ang tunay na sukatan para sa atin na ordinary mamamayan is kung gaano kalaki yung ating bulsa, kung gaano karami yung ating nabibili. Yan yan eh. So, sa usaping West Philippines naman, simple lang naman. Ipaglaban natin ang ating karapatan, ngunit hindi natin pairalin. Di ba? Ipaglaban natin ang ating karapatan, pero pairalin ang batas. Di ba? International law at saka siyempre diplomasya according to our foreign policy. Yan. Sa digmaan, tandaan natin, huwag kalimutan na ang sibilyan ang higit na kawawa na dadamay. At yung huli na tinalakay natin sa panahon ng AI at social media, huwag agad maniwala sa lahat ng nakikita at naririnig. Kaya nga lagi nating sinasabi, umiwas tayo sa fake news, huwag tayong magpalindang, di ba? So, tandaan natin yon mga kababayan, sapagkat ang balita ay hindi lang naman dapat naririnig. Dapat itong inuunawa at sinasiyasat. Kaya nga layunin ng ating Batakan program, di ba? Na hindi lang natin dapat, di ba, tayo kontento doon sa sinasabi, di ba, doon sa naririnig. Bagkus, siyempre dapat natin pinag-iisipan lahat ang bagay, di ba? Kaya nga lagi tayong dapat magsiyasat, di ba? So, yun nga, yung layunin ng programang ito ay bigyan kayo ng sapat na impormasyon upang kayo mismo ang magsusuri at makapagtanong at makapagpasya. Yun naman yung ating objective dito. Kaya pinaghalo natin